Hello! Magandang gabi sa inyo lahat. Sa meron tayong re-react na video. Ito ay mga nag-viral to, no? Actually kinumpile ko yung mga yung mga video na ni-request sa akin nung wala ako. Nagkakalkal ako ng mga ngayon ko lang nababalikan yung mga yung mga video na ni-request sa akin during my absence, no? Pero bago lahat, may nag-ano sa akin, may nag-message sa akin. I-discuss ko daw yung difference ng debunking at bashing, 'di ba? Ano ba yung difference? Pero dadagdagan ko 'yan. Pag-usapan muna natin ano yung difference ng debunking, criticizing, tsaka bashing, 'di ba? Start muna tayo dun sa dun sa bashing. Ang bashing kasi ito yung ang intention mo lang dito manakit ng kalooban eh. Doon sa video na pinapanood mo. Yung wala namang magigain yung mga audience at wala ring magigain yung gumawa ng video kundi sama lang ng loob. Halimbawa, when you say bashing walang kinalaman ang iko-comment mo, walang kinalaman doon sa content kadalasan. Minsan may kinalaman din naman sa content pero mas focus kang masaktan yung gumagawa ng video. For example, napapanood mo yung video. Alam mo ang pangit-pangit mo diyan. Ang pangit-pangit mo diyan. Mukha kang taong grasa diyan sa video na 'yan. Or halimbawa, ano ba yung content mo? Walang kwenta. Yung hindi nag-explain, yung basta masaktan ka lang. Oh. Yung lugar na pinuntahan mo ang pangit. Yan yung kadalasan yung bashing eh. Yung minsan pe-personalin ka yung alam mo nag-aalam-alaman ka lang. Alam mo feeling mo matalino ka sa sinasabi mo. Yun ang bashing. Yung wala namang patutunguhan ang sinasabi. Nagigets nyo na? Yung basta saktan ka lang. Yun lang ang bashing. Ano naman ang criticizing? Ang criticizing, yung video ang pinag-uusapan natin at nag-a-add ka ng nag-a-add ka ng information do sa video, 'di ba? Or nagsasuggest ka ng mas lalong ikakaganda ng video. For example, nanonood ka, no? Alam mo, okay naman yung video mo, pero mas maganda sana kung ine-explain mo kung paano kami makakapunta dyan sa pinuntahan mo. Or halimbawa, ikaw ay nanonood ka ng cooking video, nanonood ka ng cooking video. Mas maganda sana kung sir, kung nasasabi mo sa amin kung gaano karami yung sangkap na ilalagay. Yung nagbibigay ka ng nagbibigay ka ng critic do sa video. Kung paano niya may improve. Yun ang criticizing. Kung paano may improve. O negative naman, halimbawa, sasabihin mo do sa video. Sana pag nagsasalita ka, wag kang galaw ng galaw kasi kaming nanonood sa'yo, nahihilo kami. May justification, hindi lang basta sinabi niya na hindi niya lang basta sinabi na nakakabwisit naman yung video mo, galaw ka ng galaw. 'Di ba? At least ine-explain niya bakit kami nabubwisit dahil galaw ka ng galaw kasi nahihilo kami. Maganda sana yung video mo kaya lang hindi kami makapag-concentrate dahil galaw ka ng galaw habang nagsasalita ka. Criticizing ang tawag doon, 'di ba? Or sana maglagay ka ng ilaw sa video mo kasi ang dilim-dilim, hindi namin makita. Sayang pa naman yung video mo, interesado pa naman sana kami. 'Di ba? Yun ang tinatawag na criticizing. Ano naman ang debunking? Ang debunking, pag may kiniklaim ka, ito not necessarily na sinasadya mo namang peke yung video mo eh. Pero kadalasan ito sa mga namimeke. Pero hindi naman lagi. Halimbawa, may nasabi ako ditong mali, no? Nasasabihin ko,
ang Magellan's Cross ay matatagpuan sa Laguna. 'Di ba? Kayo naman i-debunk nyo, i-correct nyo. Mukhang mali bungo yung sinabi mo kasi ang Magellan's Cross ay nasa Cebu. 'Di ba? Ang debunking, sinasabi mo yung totoo, pinoprove mo na false yung sinasabi. Kadalasan yan pag may mga video na diniklara or nami-misunderstood ng mga tao yung video. Not necessarily sinasadya na maliin yung video. Pero kadalasan kasi, nangyayari ang debunking sa mga taong sinasadya nilang na maging peke yung video. Katulad ng mga ghost hunter, di ba? Papalabasin nila na totoong multo yung nakakapture nila. Where in reality, explain mo, hindi yan totoong multo. Kasi napansin mo, biglang tumakbo. 'Di ba? Ang movement niya tapos biglang tumakbo. Then iniwasan niya ng camera. 'Di ba? Yun ang mga yun ang debunking. Ipo-prove mo na mali yung nakasaad dun sa video. Naintindihan niyo na ang difference ng bashing, criticizing, at debunking. Ang common denominator ng mga yan, masakit kasi yung mga yan Kadalasan criticizing, may mga iba na na gustong-gusto nila 'yon, ikikritik yung video nila. 'Di ba? Gustong-gusto nila kasi yung mga open-minded sa criticism, kailangan nila 'yon para mag-improve yung video nila. 'Di ba? Minsan naman may mga tao na yung minsan nga naman nakakabwisit yung criticism na yan minsan. Lahat naman tayo pag dumaan diyan, 'di ba? Kasi nakakabawas ng yan ng pride. Lahat kasi tayo may pride Parang alam mo yon pag kini-criticize ang video mo, ang dating kasi sa iba, parang alam mo yung ang tanga-tanga mo, 'di ba? Pero wala minsan kasi may point yung criticism Ako isa rin ako minsan sa nahihirapan na tanggapin yung criticism, 'di ba? Kasi alam mo yung parang feeling ko ang tanga-tanga ko pagka may nagsasabi sa akin na mali yung ginagawa ko. Pero sometimes kasi sa ayaw at sa gusto mo, kailangan natin marinig 'di ba? Kailangan natin marinig. Or minsan, kung mali naman yung criticism sa atin, we have to explain. Yung halimbawa, ganito, may kinriticize sa'yo na isang bagay. For example, ganito ang sabi sa'yo, igalang mo yung paniniwala, bungo. Kasi, binabastos mo na. Kasi kami, naniniwala kami sa duwende. 'Di ba? May video si 88 na may duwende, naniniwala kami doon. Igalang mo yung paniniwala namin. 'Di ba? Minsan may criticism na gano'n. Siyempre, ikaw, para maintindihan ka nung nagki-criticize sa'yo, need mo explain, hindi naman po yung paniniwala nyo sa duwende ang sinasabi kong mali. 'Di ba? Yung paniniwala nyo, ginagalang ko po yun. Kaya lang, ang pinag-uusapan natin po dito ay yung video niya ba kung totoo o hindi. Never ko naman sinabi na hindi totoo ang duwende. Kaya nga hindi ko alam kung nag-i-exist yan Ayokong sabihin na totoo ang duwende, malay mo hindi naman pala totoo. Ayoko rin naman sabihin na hindi totoo ang duwende. Baka mamaya makakita ako ng duwende dito. 'Di ba? Yun siyempre i-explain mo yung mga ganong bagay at magbibigay ka ng mga analogy doon. Minsan hindi nila nakukuha kaya ako nagbibigay ng analogy. 'Di ba? Minsan pinapaamin ako sa isang bagay na hindi muna nai-establish kung ano yung pinapaamin sa akin. Let's say ganito tinatanong nila agad ako. Kaya may mga hindi nakakakuha kung bakit ko ginagawang madalas na analogy yung kay Rizal 'Di ba? Ang sasabihin sa akin ng tao, let's say ganito bakit mo pinatay si Rizal? Sasabihin sa akin ng tao. Analogy po kasi 'yon. Para mas maintindihan natin yung isang bagay kasi minsan pagka dinirekta mo yung isang bagay,
hindi mo maiintindihan eh. Need mong magbigay ng analogy para maabot ng nakikinig yung ibig mong sabihin. Hindi ko naman sinasabing bobo yung nakikinig. Malay mo, nakafocus sila dun sa isang topic, na nakalak na sila doon na hindi nila naiintindihan ang ibig mong sabihin. Katulad no, ang analogy ko kasi, wag nyo kong tatanungin sa bagay na hindi nyo pa napapatunayan na ginawa ko. For example, ngayon, sasabihin nyo sa akin, bakit mo pinatay si Rizal? Bakit mo ko tatanungin na pinatay ko si Rizal? Patunayan nyo muna na ako yung pumatay bago nyo itanong yon. Mahirap kasing sagutin yun eh. Tapos pag hindi ko nasagot yon, palalabasin nyo na guilty ako. Hindi. Establish nyo muna, ano bang evidence mo na pinatay ko si Rizal? Bago mo ako tanungin na bakit ko pinatay si Rizal. Ang gagawin mo muna, kitang-kita dito sa video na pinatay mo si Rizal, binaril mo. 'Di ba? Okay? Di aagrihan ko, ako nga yan, binaril ko nga si Rizal. Saka mo nga ngayon ako tatanungin na bakit mo pinatay si Rizal para pasok. Nakukuha niyo ibig sabihin? Hindi yung tatanungin niyo ako sa isang bagay na bakit mo pinatay. Malay ko, hindi ko naman pinatay yun eh. 'Di ba? Hindi ko alam ang isasagot sa'yo. Malamang. Hindi ko nga pinatay yun eh. Bakit ko pa? Yun ang unang sasagot ko sa'yo. Hindi ko pinatay yun. Di ba? Kaya nga pagka sinasagot, hindi kita masasagot kasi hindi mo muna sa akin na-establish ang isang bagay. Shortcut mo. Di ba? O balik naman tayo doon sa paniniwala. Once na na-prove ko na hindi totoo yung video, let's say, duwende tayo kay 88, na hindi totoo yung duwende ni 88. It doesn't mean na sinasabi ko, in general, hindi totoo ang duwende. Hindi ko pa rin alam kung totoo ang duwende, pero definitely yung video ni 88 na duwende, fake yun. Ang dami ang dami na nagsabi sa akin na kapitbahay nila dun eh. Ultimong kapitan nila dinisprove yung mga claims ni 88 dun eh. Yes, may screenshot ako nun. Si Kapitan Gablines dun sa barangay nila 88. 'Di ba? Yun ang gusto kong ibig sabihin. Hindi ko naman sinasabing hindi totoo ang duwende o aswang o engkanto. Hindi ko alam. Pero doon tayo sa video. Parang ganito yan, men, another analogy para maintindihan nyo. 'Di ba? Meron akong gold na kwintas dito. 'Di ba? May gold kwintas. Nakikita nyo naman, gold to, 'di ba? Gold to. O sinasabi ko, gold itong kwintas ko. 'Di ba? Malamang kayo hindi kayo maniniwala kasi nakikita niyo yung tunog. Tunog plastic eh. Correct? Hindi ito gold. Madedebunk niyo ako dito. Dalhin natin sa sanglaan to. Baka pagtawanan lang ako nung alahero doon. Hindi totoong gold to. Pero ang dinideklara ko sa inyo, totoong gold itong kwintas ko. Now, kapag dinibunk nyo ba na hindi totoong gold itong kwintas na to, does it mean ba na hindi kayo naniniwala na may totoong ginto? Sagutin nyo dyan sa baba. Dahil ba hindi totoong gold na necklace itong suot ko ngayon, so wala na bang gold na nag-i-exist? Wala na bang totoong gold? Dahil na-debunk nyo to? Hindi. Ang fake lang, itong kwintas ko lang. Pero somewhere out there, may totoo talagang ginto. 'Di ba? Proven naman na totoong may ginto eh. Kaya lang itong sa akin, fake ito. For example, sa pananaw nyo, totoo talagang may duwende. Meron talagang duwende sa pananaw nyo. However, yung video ng duwende ni 88, yun ay peke. Hindi mo sinasabi na hindi totoong may duwende. Sana nagkakaintindihan tayo mga men, Yun ang gusto kong, kaya gumagamit ako ng mga analogy. Minsan kayo, nawiwirduhan sa mga analogy na ginagamit ko. Pero need. Para maintindihan nyo ibig ko sabihin. 'Di ba? Para maintindihan nyo. Now, malinaw na ba tayo? Malinaw na, Start tayo dito. Dito sa video na to. Actually, 4 na video to eh. Nagpalabok lang ako para mahaba lang yung usapan natin. 'Di ba? Kasi madali tayo matatapos eh. First video.
Itong video na to ay mga pasaherong multo nakita sa Phuket Airport. Saan nga itong Phuket na to? Thailand ba to? Phuket. Matagal na ito nag-viral, ano? Tingnan natin ha. I-zoom ko yung ano, yung video para kitang-kita natin. Ano ba ang meron sa video na to? So ito daw, play nga natin. Alisin natin ano, baka mamaya may copyright yung music eh. So yan daw. Oo nga no. I-zoom nga natin. Ito, dalawa ay theory ko, pero for me, hindi siya multo eh, for me. Kasi nakikita mo naman, walang eroplano, no? Walang eroplano na nakadugsong. Then, pag vinidyohan mo to, mukha nga namang may naglalakad, no? Mukha nga namang may naglalakad. Oo, mukha talaga siya naglalakad, ano? Pero for me, hindi siya paranormal eh. Kasi may dalawa ang theory ko dito. Unang-una, siguro ha, theory ko, I'm not so sure. Siguro reflection ito ng mga dumadaan dyan sa runway. Kasi may mga maliliit na sasakyan dyan eh. Katulad nung yung mga ano eh. Or gumagalaw na ilaw to na nagre-reflect lang dito. Mukha naman talaga siyang mga pasahero na ano. Tsaka isa pa, ang tatanungin nyo, no, bakit magmumulto yan, yung mga pasahero na yan na dyan galing? Namatay ba sila dyan? Or feeling nila naglanding na yung aeroplano nila galing sa isang plane crash? Nung time ba na yan may nag-plane crash na feeling nila mag-a-arrive na sila? Kasi minsan titingnan din natin yung logic ng ano eh, ng pagmumulto eh. 'Di ba? Bakit may magmumulto diyan? May history ba yung lugar na 'yan? 'Di ba? Kung merong history diyan dati na ganyan, pwede naman. Kaya lang ano yung istorya behind nun? Pero dito kasi parang ano eh, ah reflection ito siguro ng galing sa ibang source. Pero mukha talaga siyang tao eh, no? Ayan o, katulad yan, no, may gumagalaw dyan sa ilalim. Kasi may, sa runway kasi, alam ko si Sir El Jaco, nagtatrabaho kaya Sir El Jaco sa airport. Baka mabigyan mo kami ng explanation dito kung paano ito nangyayari sa airport. Kasi parang ang tingin ko dyan, di ba may mga maliliit na sasakyan dyan na yung sa mga baggage. Pwede kasing reflection niya yan eh, na marami nagano or ito pa, may tinatawag tayong sa video, pag zoom out kasi neto men, ang unang suspect ko dito nun, Moire. Moire ba ang tawag? Moray? Moire, tingnan na natin. Papakita ko sa inyo. Pag may pattern kasi na may guhit-guhit ganon, yung feeling mo nag-aano siya, feeling mo gumagalaw siya. Video. Moray ba? Moire o Moray? Moire ba?
Yan o, kasi pag may pattern kasi na guhit-guhit, men, katulad nito, no, pag pinlay mo, hindi naman siya gumagalaw, pero feeling mo may gumagalaw. Pag vinidyuhan mo yung mga pattern, ang dahilan kasi nito, hindi nagmamatch yung resolution ng camera mo dun sa image na nakukuha. Kaya feeling mo may gumagalaw, pero ito, ano lang ito, Moire ang tawag dyan. Moire, or kung anong, ano ba basa nyo dito? Moire ba o Moire? 'Di ba? Maraming beses na nangyayari yan eh. Kaya lang parang nung pinapanood ko yung video, ito ina-explain niya kung ano yung So what is the Moire effect? Moire means if your Moire. camera is Moire. capturing a grid which has very fine details and it's not able to reproduce every detail in that. So basically digital artifacts will appear. You know, It depends on your camera. I don't know kung mag-fit ito dun sa hindi ko alam kung mag-fit siya dun sa mag-fit siya yung Moray dito. Mukhang hindi kasi hindi naman fine yung detail nito eh. Pero pagka ganyan, pagka naka-zoom out na ganyan, feeling ko Moray yan. Feeling ko. Or feeling ko tiny lang yan, reflection. It's either reflection or Feeling ko hindi siya paranormal. Feeling ko lang naman. Now, kung paranormal yan, edi mali ako. Hindi, anong opinion nyo regarding dito? Pero tangina, mukha talaga siyang tao no? Gusto kong malaman na opinion nyo. Proceed tayo sa next video. Ito naman, ano meron dito? TikTok to eh. Tingnan nga natin. Ano meron dito? Ayan. Ano to? Insekto to sa CCTV. Kasi wala nang logic. Nung una, nung naglakad siya ng umpisa, may logic pa men eh. 'Di ba? Para talaga siyang itim na naglalakad, tinan mo. 'Di ba naglalakad siya? Pero hugis siyang insekto eh, naglalakad. Oh. Ang ina-expect ko kasi, ang hinihintay ko, matatabunan siya nitong pader. Yan. Itong pader na to, ina-expect ko matatabunan siya. Yan. Kaya lang, nung nag-proceed na, hindi na siya natabunan ng pader. Nasa ibabaw na siya ng pader eh. Insekto ito. Ito, 100% sure ako, insekto to. Hindi ito kababalagan. Kasi, wala nang sense yung niya. Ayan, nakikita nga yung legs nung Wala na? Wala nang ibang paramdam? Hindi siya, hindi, convince kayo na multo yun. Nasa inyo pa rin naman. Pero for me, hindi siya multo. Ano lang siya, mas akong, patukuyan ng multo, mas namumultuhan pa ako dun sa airport kanina. Pero ito talaga, nung una, mukha naman siyang naglalakad talaga. Mukha naman siya naglalakad nung una talaga. Ayan Kaya lang, ang ine-expect ko dyan, matatabunan nga siya na itong pader.
Kaya lang hindi siya natabunan ng pader men eh. Umibabaw siya doon sa pader eh, oh. 'Di ba? Insekto 'yan. Next video. Next. Ito daw multo sa ito kinilabutan din ako dito, to be fair naman dito sa video na to. Medyo kinilabutan naman ako dito. 'Di ba? Nakipagtitigan daw sa motorista. Medyo ano nga naman to. Watch natin ha. So ito yung video. Tamang joyride lang ang trip ng driver na ito sa kahabaan ng kalsada sa Nueva Ecija. Nang biglang, oo nga no? J. Marladores. Tingnan, i-search nga natin si J. Marladores. J. Marladores. Mukhang ano eh. Search natin ha. J. Marladores. Ano ba siya? Vlogger ba siya? Ato na ba isiya? Hindi naman siya vlogger eh. So ito yung original na video. Tingnan nga natin. Alisin natin baka may ano. So kinunan niya ito sa dashcam, no? Ito yung original. Ay, sorry, hindi nyo pala nakikita. So ito yung video. Ang creepy dito kasi, hindi, ganito, no? Let's say ano siya, let's say taga doon, no? Pero para siya naka-gown eh, parang it doesn't make sense na magdamit siya ng ganyan. Pwede duster, ano? Kung taga dun lang siya sa malapit dun. Pero hindi siya, for me, hindi siya biglang nawala. Kasi kung mapapansin mo, men, ano, habang naglalakad, ay habang nananakbo siya, madilim na itong part na to eh. Madilim na tong part na to eh. Tapos bigla may masasalubong siya, no? Tingnan natin kung mag-fade siya dito. Ito natatanaw pa naman ito eh. So ayan na yung babae. Hindi siya nawala. Hindi siya nawala. Wala na lang siya sa range ng ng camera. Pero pucha, creepy yan eh. Naka-gown ng ganyan. Ito yung pwede ko isipin. As a skeptic, no? Maaring totoo yan. Prank lang nila yan. Kasi halata mong sinadya niya naka-gown eh. Sinadya niya talaga naka-gown eh. 'Di ba? It's either, sige, malay mo, totoo naman ang multo, no? Pero pagka ganyan, pinrank lang siguro nila to.
Kasi hindi naman, yung mababaw yung dahilan kung bakit siya parang road trip lang daw. 'Di ba? Hindi niya man lang sinabi na pauwi na kasi ako nung time na yan or papunta kami sa ganitong bakasyon, 'di ba? Tsaka taga Nueva Ecija. Nueva Ecija din na-capture. Medyo nakakakilabot siya kasi hindi ko talaga alam kung tao ba siya or ano. Kung sino ka mang babae ka, kung tao ka man or maligno ka, bakit ka nandyan sa gitna ng kalsada at madilim na lugar? Feeling ko tao. I'm so sorry na baka mamaya ma-burst ko yung bubbles nyo. Feeling ko tao to. Feeling ko lang talaga tao. Tingnan nga natin yung mismong post uli. Ito yung mismong post eh. Ayan o. Hindi naman siya nag-appear out of nowhere eh. Talagang andun na siya sa gitna. Pero creepy talaga. Nakakatakot. I do admit. Nakakatakot. Pero kung totoo, mas leaning ako sa hindi siya totoo na multo. Pero meron ba doon? Meron naman talaga na nakatayo. Naka-gown pa nga eh. Ewan ko, for me, hindi totoo. Siguro 50, sige, 50-50. Pagbibigyan ko na 50-50. Kasi nga naman, wala nga namang sense na naka-gown ka, ng ganun kagabi. Kung ako siguro makaka-encounter nito, maniniwala din ako na multo to. Kung ako yung naka-encounter. Kasi magiging bias ako eh. Pero, sige, 50-50. 50-50. Pwede. Pwede. Kasi, ibinalansi ko naman eh. Si Kuya, hindi naman siya vlogger. Private yung kanyang Facebook. Wala siyang mga ganyan-ganyan, di ba? Pangalawa, yung pag-gown, it doesn't make sense eh. Wala siyang paranormal content ng mga nakaraan eh. Kayo, anong tingin nyo? Oh, last video, ito naman. Last video. Ito naman, ang daming nag-forward sa akin ito. Ito naman sa gasolinahan daw. Panoorin nyo guys ang video ito. Ito ay gawa sa isang CCTV sa isang gasoline station guys. Itong gasoline boy, tingnan nyo guys. Kumakarga siya nang wala namang tao guys. Ayan, tingnan nyo. Bayad sa kwento nito guys, meron daw nagpakarga sa kanya na babae na nakaputi, na may dalang galon, nakapadyama lang. Tapos hindi gumagana yung pump na yan. Kaya ang ginawa niya dito, binalik niya yung pump. Tapos parang inaayos niya. Panoorin niyo guys sa magiging reaksyon ng gasoline boy na yan. Sobrang nagulat ito dito guys. Kaya sino man talaga guys magugulat dito eh. Tingnan nyo guys dyan mamaya. Paglingon niya dyan. Ayun guys, tingnan nyo, nagulat siya. Wala namang kasing tao eh. Nawala na yung kinakargaan niyang babae dyan. Ayun, natakot siya guys, kaya umalis na lang siya dito. Ay grabe, totoo pala yung mga ganyan guys, lalo na ngayong undas Saktong-saktong undas pala. Panoorin nyo Ito yung mali dito sa video na to. Ang nakita kong mali. guys ang video ito. Oh, let's say may pumunta dyan na magpapagas. Ito ay gawa sa isang CCTV sa isang gasoline station guys. Itong gasoline boy, tingnan nyo guys. Kumakarga siya nang wala namang tao guys. Ayan, tingnan nyo. So, hindi naman niya hindi daw gumana di umano yung pump. Hindi gumana. Bayad sa kwento nito guys,
Meron daw nagpakarga sa kanya na babae na nakaputi na may dalang galon, nakapadyama lang. Tapos hindi gumagana yung pump na yan. Kaya ang ginawa niya dito, binalik niya yung pump. Tapos parang inaayos niya. Panoorin niyo guys sa magiging reaksyon ng gasoline boy na yan. Sobrang nagulat ito dito guys. Kaya sino man talaga guys magugulat dito. Tingnan niyo guys dyan mamaya. Paglingon niya dyan. Ayun guys, oh, tingnan niyo nagulat siya. Oh. Yung Wala namang kasinta. yung pagkagulat niya, biglaan eh. Usually, kung ito for me, kung ako, may na-encounter akong ganyan, itatrato kong tunay na tao yung nakita ko eh. 'Di ba? Let's say tunay na tao yung nakita ko. Paglingon ko at nawala, hindi agad-agad ako magugulat. Titingin muna ako. Baka mamaya naglakad lang sa likod ko or pumunta or tumakbo. Titingnan ko muna bago ako magsasabi na bago ko bigla kasi parang yung gulat niya sinadya niya eh. It doesn't make sense talaga. Kasi paglingon mong ganyan, Ayun hindi ka dapat magugulat-gulat agad. Paglingon mong ganyan, magtataka ka muna. Baka kasi nalingat ka lang, naglakad sa gilid mo. Paglingon mo, nawala, titingin ka muna dyan sa gilid. Saan ba pumunta yon? Diba? Pero ito instant eh. Tapos na-mention niya pa, ito ay mangyayari mag-aaraw ng mga patay. Kung saan season na season yung pagbumulto na yan. I don't buy it. 'Di ba? Kayo ba, magugulat ba kayo bigla-bigla? Kasi ina-assume mong totoong tao yun eh. Hindi mo pa naman ina-assume na multo yun eh. Paglingon mo na wala, hahabulin mo ng tingin yun. Baka tumakbo dun sa gilid or lumipat ng booth. Lumipat ng pump station, di ba? For me, hindi to totoo. Nakukuha niyo ba ibig ko sabihin, mga kababayan ko? Pero kayo pa rin, ang medyo nahirapan ako dito, yung babae sa gitna ng daan. 'Di ba? Pero may possibilities pa rin naman na na staged. Magaling ang pagkakagawa. Tapos doon yung sa airport, kasi feeling ko may explanation yun eh. Yung sa airport. Feeling ko lang talaga. Ang compelling lang sa akin sa mga nireakan natin ngayon, yung babae sa gitna ng daan, yun lang. Pero the rest, malaki yung doubt ko. Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna pag-uusapan natin ngayong gabi. Maraming salamat po sa inyo lahat. Bye-bye.